Kinalunisan, di na pinapansin ni Sandra si Chris. Kahit na ganun pa din. Umaga na naman noon, madali siyang pumasok sa school. Pero di maiwasan na may makasalubong uli siya ng isang lalaki. Pero sa pagkakataong iyon, bago pa man bumagsak sa sahig ang mga gamit ni Sandra, maagap na ang sumalo. Noon, iyon ay si Chris. Oops, sorry Sandra, ito ng mga gamit mo. Salamat, wika ni Sandra, at mabilis na kinuha ang mga gamit sa mga kamay ni Chris at umalis na agad. Kaya kahit tinapunan siya ng tingin ni Chris sa loob ng klase, dedma ito ni Sandra gang mag-lunch break. Nasa counter si Sandra nang may mga kamay na nag-abot ng bayad sa counter. Di siya makaimik. Binayaran agad ni Chris ang order niya. Umikot na lang ang bilugang mga mata ni Sandra. Pero wala na siyang choice kundi kunin ang binili niyang burger at fries at umupo sa may gilid dahil pandalawahan ang lamisa lang sa pag-aakalang masusolo niya ang table nang may biglang umupo sa tabi nito. Pero pagtaas niya ng muka, ngumiti sa kanya ang lalaki. Hi Sandra, pwede makiupo? Tumango na lang ito. Nga pala Chris, ito ang bayad ko na binayad mo sa counter. Sabay abot ng pera kay Chris. Sandra, ba't ayaw mo ba akong kausapin? Ako Chris, kaya ko nga sinasauli ang palit ng bayad ko sa food ko. Sandra, okay lang yun. Libre ko na sa'yo. Chris, di ka naman nanalo ng loto para ilibre mo ako, di ba? Sabagay, mayaman kayo. Kaya siguro, ganyan na lang ang tingin mo sa akin. Okay, salamat. Nagmamadali nang ipinagpatuloy ni Sandra ang pagkain nito. Dahil sa totoo lang, kanina pa sila pinagtitinginan ng mga kaklase nila. At nagbulong-bulungan ang mga ito. Si Chris naman titig na titig kay Sandra. Habang kumakain ito, di pa din tinatapunan ng tingin ni Sandra si Chris. Kaya mabilis si Sandra at nagmamadaling tumayo na. Kaya naiwan si Chris sa lamesa. Ang cagey na Sandra, mantakin mo, kadabi na nga niyang pinakagwapo at iniidolo ng lahat. Tas iniwan pa. Bulong ng iba sa kanya. Lahat iyon, dinig nito, pero di pa din talaga. Nawala ang pagkadismaya ni Sandra kay Chris. Pagkatapos ng lunch break, umakyat si Sandra sa rooftop ng school dahil nga PE nila. Mabilis nitong nilapag sa sahig ang kanyang mga gamit at nag-concentrate na nag-ensayo. Pero habang
nakapikit. Di niya maiwaglit si Chris sa kanyang isipan, kaya napabuntong hininga siya. Si Chris talaga ang nasa isipan niya. Nang pagmulat niya ng mga mata, kita nga niya si Chris andon sa harapan nito. Titig na titig ito sa kanya. Anong ginagawa mo, Chris? Ba't andyan ka? Sandra, gusto ko mag-usap tayo. Chris, ano pang pag-uusapan natin? Wala naman, di ba? Kung tungkol naman sa mga subjects natin, di lang naman ako ang kaklase mo. Pwede ka naman magtanong sa iba. Sandra, gusto kong mag-sorry dahil sa ginawa ko. Sorry? Chris, bakit ka magsasorry? Wala yun. Normal lang naman yun, di ba? At saka, wala naman tayo. Okay na, kaya siguro mas maganda na mag-iwasan na lang tayo, Chris, dahil ayaw kong pinag-uusapan ako dito sa campus. At ayaw ko na makipagpaligsahan sa mga babae mo dito, Chris. Di nanaawat ni Sandra ang mga salita nito sa inis at pati iyon na ibulalas niya sa lalaki. Wala silang imikan na dalawa ni Chris na parang merong dumaan na hangin sa pagitan nilang dalawa. Dali-daling kinuha ni Sandra ang mga gamit at umalis sa harapan ni Chris. Pero hinabol siya ni Chris. Sandra, wag mo naman akong iniiwasan. Chris, dapat kitang iwasan dahil isang ano, Sandra? Isa kang ewan, Chris. Nakakaasar ka eh. Sandra, gagap ni Chris sa mga kamay nito. Totoo naman ako sa sarili ko ngiti ni Chris. Kaya mabilis na kinulong ni Chris si Sandra sa mga bisig nito. Kinagabihan di makapaniwala si Sandra na si Chris ay nagpunta sa bahay nila. Sandra, anak, may bisita ka. Chris ang pangalan. Tawag ng ina ito kay Sandra. Chris po, ma? Bakit? Ano daw po ang kailangan, ma? Kabado si Sandra, pero ang puso nito nagtatalon sa tuwa nang makita si Chris na may dalang mga flowers at chocolate. Gandang gabi, Sandra, para sa iyo. Salamat, Chris, nag-abala ka pa. Gusto kasi kita makita, Sandra. Kaya pumunta ako dito at dalawin ka. Tuloy, nakilala ko ang mga magulang mo. Ngiti ni Chris. Kaya nang lumaon, naging okay na silang dalawa. At sila'y naging mag-on na. Kaya nanumbalik uli ang sigla ni Sandra. Pero sa di inaasahan. Sandali, kinaumagahan, inaya siya ni Chris na magpunta sa restaurants. Pero andon din pala si Jean. Saktong nahulog ni Sandra ang palawit ng bag at iniabot ni Jean sa kanya. Thanks, Jen. Dito din pala kayo. Welcome. Well, so okay na pala kayo ni Chris?
Anong okay? Matagal nang okay, di ba? Yap, kaya nga. So, ikaw, Chris, musta ka naman na? Jen, huwag ka dito magsalita ng ganyan. Bakit, Chris? Ayaw mo ba malaman ni Sandra ang lahat? Ano yun, Jen? Di kita maintindihan. Sandra, wala ka talagang maiintindihan. Napakagaling mo talagang magtago, Chris. Bilib na ako sa'yo. Panalo ka na. Jen, ano bang pinagsasabi mo? Sandra, di mo pa din alam, tinatago pa din ni Chris? Jen, look, nandito tayo sa restaurants. Daming tao. Pero kanina ka pa daming sinasabi, di ko maintindihan, Jen. Sandra, buksan mo ang iyong mga mata. Si Chris ay nanalo na, kaya kailangan nating mag-celebrate. Anong celebrate, Jen? Sandra, ang lahat ng ito, pakanan ni Chris. Naguguluhan si Sandra sa sinasabi ni Jean sa kanya hanggang sa tinuro ni Jean si Chris. Di mo ba alam, Sandra, na niloloko ka ni Chris? Pinagpustahan ka ng grupo. Kung talagang makukulog ka sa patibong niya. Jean, di yan magagawa ni Chris. Dahil alam kong di siya ganyan kasama. Jen, tama na. Wala kang dapat sabihin. Sandra, nagsisinungaling yang si Jen. Huwag kang makikinig sa kanya, sa mga sinasabi niya. Ako, Chris? Sino kaya sa atin ang may tinatago? Di ba ikaw? Umiling-iling si Sandra at pinaglipat-lipat ang mga paningin sa dalawa hanggang sa may ipinakita si Jean na video na talagang nagsalita si Chris. Kausap ang mga kabarkada nito. What's me, mga pare? Yang si Sandra. Mapapasa akin yan, mga pare. Itaga nyo yan sa bato. Paiikutin ko siya, tas ibabagsak sa ere, tas iiwanan. Kilala nyo naman ako. Ako siguro ako, mga pare. Tumawa pa si Chris sa video. Naalala ni Sandra dahil iyon ang oras na sumunod si Chris sa library, kaya napagtagni-tagni ni Sandra ang lahat. Umiling-iling si Sandra na may namumuong luha sa mga mata nito na tumingin kay Chris. Sandra, magpapaliwanag ako. Chris, alam ko na ang lahat. Huwag ka nang magpaliwanag dahil mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Mabilis na tinalikuran ni Sandra si Chris at si Jean. Nangingiti-ngiti si Jean na para bang nanalo ito ng sweepstakes na paghiwalay niya si Sandra at Chris. Hinabol ni Chris si Sandra pero biglang umulan. Nakikisama ang panahon kay Sandra kaya basang-basa na sa ulan ang mga ito. Sandra, sandali lang, Sandra. Tama na, Chris. Tama nga si Jean. Ilan na ba ang mga babae mo na umikot sa mga palad mo? Di mo na mabilang. Kaya ako, Chris, isa sa mga iyon. Sabay, lumayo si Sandra dahil napakasakit
na pinaglaruan lang nito ang damdamin nito. Kaya, ng mga sumunod na araw, di na nag-usap si Sandra at Chris. Nag-concentrate na lang si Sandra na makapag-aral ng mabuti at lumipat na siya ng school at tuluyan nang di nagkita ang dalawa. Kahit pa na pumupunta sa bahay nila si Chris, di pa din nito kinakausap. At umalis na din ito sa kanilang bayan para tuluyan nang makalimutan si Chris. Pero naalala pa din ni Sandra ang batis kung saan siya dinala noon ni Chris at di niya pa din maiwaglit sa kanyang isipan ang mga masasayang araw nilang dalawa sa batis. Hello guys, nagustuhan ba niyo ang kwento?